Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan, inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at taligdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang isang dalaga at martir na si Santa Agata. At sa tulong nawa ni Santa Agata, katulad niya, hanggang kamatayan ay makasunod tayo sa ating Panginoon at maibigay din natin ang ating katapatan sa ating Panginoon. Ang katapatan ng tao na susubok sa mga panahon na marami tayong mga kailangan sa buhay. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, ito yung panahon na kung saan ay tinawag ni Jesus ang 12 alagad at sila naman ay kanyang isinugo para sa misyon. Kadalasan, si Jesus ay kasama ng mga alagad at ipinapakita ni Jesus kung ano ang kanyang ipinapahayag at kung ano ang kanyang mga ginagawa. So pagkakataong ito, sila na muna ang gagawa nito nang hindi kasama physically si Jesus. Pero yung bilin nga ni Jesus na mga bagay-bagay na wag silang magdadala ng kung anuman para nang sa ganon sila ay manatiling umaasa sa Diyos. Kung paanong si Kristo ay laging nakadepende sa grasya o biyaya ng kanyang Diyos Ama, ngayon naman ay ipinapagawa niya ito sa kanyang mga alagad. At sa mga susunod na araw, makikita natin o maririnig natin ang kanila pong yung naging resulta ng kanilang misyon. So isang misyon na binigay sa mga alagad. At nawa, matutunan din natin na napakahalaga na sa isang misyon, yung may pagtitiwala tayo sa Diyos. Yung mga material na bagay, darating yan. Pero kung pangungunahan tayo ng takot, pangungunahan tayo ng mga pangamba natin, doon tayo nawawala sa ating pagtitiwala sa nagsugo sa atin. Kadalasan po, sa aming mga pari, hindi nawawala yung pangamba. No? Halimbawa, kapag nagkakaroon ng rotation, ng pagpapalit, at ma-assign kami sa ibang lugar, halimbawa, sa karanasan ko, mula doon sa Divisoria, na malipat dito, para bang anong gagawin ko dito, paano ito, pero yun nga po, laging pinapaalala sa akin ng Panginoon na
ito ay misyon na ibinigay ng Diyos, magtiwala lang at hindi naman ito pababayaan ng Diyos. Ang mahalaga, nakafocus sa sentro ng misyon, ang magpahayag ng mabuting balita at nang sa ganon ay mailapit ang mga tao sa Diyos at ang Diyos naman ay mailapit o maiparamdam sa mga tao kung saan man ako mapadpad, kung saan man ang pari maipadala bilang isang misyon. So I'm sure lahat naman tayo, kahit kayo po na mga laiko ay merong kabahagi sa misyong ito ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kailangan lang natin talagang harapin yung mga takot natin sa buhay. Paano natin gagawin ito? Ano ang kailangan? Unahin muna natin magtiwala sa Diyos. Amen.